Ikaw ba yon? Ang bagong yaya? Ang boses na sumalubong kay Mara ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan niya. Pag-angat niya ng tingin, isang babaeng may edad, balot sa alahas at may matalas na titig, ang nakatayo sa tuktok ng grandiosong hagdanan. Si Doña Beatriz Villarreal. Hindi pa man nakakasagot si Mara, muling nagsalita ang matanda. Hija, sa itsura mo pa lang, mukhang hindi ka bagay dito. This is a respectable house. Hindi kami namumulot ng kung sino-sino lang sa tabi-tabi. Parang nabingi si Mara. Ang bawat salita ay parang suntok na dumadapo sa kanyang sikmura. Ang pag-asa na dala-dala niya mula Batangas. Ang mga pangarap para sa kanyang ina at kapatid. Biglang naglaho sa loob ng ilang segundo. Mahigpit ang kapit niya sa strap ng kanyang lumang bag, ang tanging pamilyar na bagay sa loob ng malawak at di pamilyar na mansyon. Pasensya na po. Iyon lang ang nagawa niyang ibulong. Bago pa siya tuluyang talikuran, napansin ni Mara ang isang maliit na laruang kotse sa paanan ng hagdan. Sira ang isang gulong nito. Sa isang iglap, lumuhod siya, pinulot ang laruan, at maingat na ibinalik ang natanggal na gulong sa lugar nito. Isang maliit na kilos ng pagkalinga sa gitna ng pagkadurog. Mama, I'm home. Isang boses lalaki, malalim at walang emosyon, ang pumuno sa katahimikan. Si Don Rafael Villarreal. Ang kanyang amo. Ang mga mata nito ay dumaan lang kay Mara na para bang isa siyang kasangkapan bago tumingin sa ina. Mama, anong nangyayari dito? Rafael, anak, sabi ni Doña Beatriz. Ang boses ay biglang lumambing. I was just telling this girl na hindi siya qualified. We need someone professional for the kids, not this. Muli siyang tiningnan ni Doña Beatriz mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. Walang sinabi si Rafael. Tinitigan lang niya si Mara. Ang kanyang titig ay mas mabigat pa kaysa sa mga salita ng kanyang ina. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, tumango siya. Mama is right. Pasensya na, miss. Hindi na niya tinapos ang sasabihin. Para sa kanya, hindi na mahalaga ang pangalan ni Mara. Tumango na lang din si Mara. Pinipigilan ang mga luha. Tanggap na niya. Ganito lang talaga kabilis matatapos ang lahat. Dahan-dahan siyang tumalikod para umalis. Ngunit bigla, blag, isang matigas na laruang sundalo ang tumama sa likod ng kanyang binti. Ayaw namin sa'yo, sigaw ng isang batang lalaki na biglang lumabas mula sa isang silid. Kamukhang kamukha niya ang isa pang batang sumunod dito, ang kambal. Umalis ka na, pangit ka, sigaw naman ng isa. Napatigil si Rafael. Ang kaninang kalmadong mukha ay napalitan ng inis. Ang dalawang bata ay nagsimulang mag-agawan ng laruan. Lumilikha ng gulo. Kian! Enzo! Stop it! Utos niya. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Gulong-gulo ang isip ni Rafael. Napatingin siya sa nagkakagulong mga anak, sa kanyang inang nakapamiwang, at kay Mara, na nakatayo lang doon, handa nang umalis ngunit naipit sa eksena. Sa isang iglap, gumawa siya ng desisyon. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangangailangan. Tumingin siya ng diretso kay Mara. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Huwag mong pansinin si Mama. Natigilan si Mara. Maging si Doña Beatriz ay nagulat. Magsimula ka na bukas. Pagpapatuloy ni Rafael, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Pero isang pagkakamali mo lang, aalis ka. Ang mga salitang yon ay nakabitin sa hangin. Isang banta, isang pangako, isang pagkakamali. Yun ang mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Mara habang dahan-dahan siyang tumango. Ang unang araw ni Mara ay isang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote. Bawat kilos niya, bawat paghinga niya ay may kasamang bigat ng paalala.
Isang pagkakamali. Ang kambal, sina Kian at Enzo, ay ginawang teritoryo ng giyera ang playroom. Sinubukan silang kausapin ni Mara. Binaliwala lang siya. Sinubukan niyang mag-alok ng merienda. Tinabig lang ito ni Kian at ang baso ng orange juice ay tumapon sa sahig. Hindi nagsalita si Mara. Kumuha lang siya ng basahan at tahimik na pinunasan ang sahig. Nakatingin sa kanya ang dalawang pares ng maliliit na mata. Naghihintay ng sigaw. Nag-aabang ng galit. Pero wala. Tanging katahimikan at ang tunog lang ng basahan sa sahig ang kanilang narinig. Nang dumaan si Manang Fe, ang matandang kasambahay, sa kusina kung saan naghahanda ng tanghalian si Mara, may ibinulong ito. Mag-iingat ka sa bahay na to, Hija. Dahil po ba sa mga bata? Tanong ni Mara. Umiling si Manang Fe. Ang mga mata ay may bakas ng lungkot. Hindi lang dahil sa kanila. Dumating ang gabi. Pagod na pagod si Mara, ngunit hindi pa tapos ang kanyang trabaho. Pumasok siya sa silid ng kambal. Magkahiwalay ang kanilang mga kama. Nasa magkabilang dulo ng malaking kwarto. May maliit na night lamp sa pagitan, ngunit ang dilim pa rin ay parang isang halimaw na nag-aabang. Dahan-dahan, itinulak ni Mara ang mga kama. Pinaglapit niya ang mga ito. Halos magkadikit na. Inayos niya ang mga kumot at unan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Enzo na nakatayo sa pinto. Para hindi kayo matakot sa dilim. Mahinang sagot ni Mara. At para, may kasama kayo. Walang umimik sa dalawa, ngunit pumasok sila at umupo sa kani-kanilang kama. Bago sila tuluyang humiga, lumuhod si Mara sa gitna. Magdasal muna tayo, sabi niya. At pagkatapos, laging sabihin ng salamat. Sinundan lang siya ng tingin ng kambal. Pero nang magsimula siyang magdasal, dahan-dahan, yumuko rin sila. Nang mahimbing na ang tulog ng mga bata, tahimik na lumabas si Mara. Habang naglalakad sa pasilyo, ipinasok niya ang kamay sa bulsa ng kanyang apron para kunin ang panyo. Ngunit may naramdaman siyang maliit na bagay na nakabalot sa plastik. Isang pirasong candy. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mara sa gitna ng pagod. Isang maliit na tagumpay, ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho. What is the meaning of this? Napatayo ng tuwid si Mara. Si Rafael, nakatayo sa dulo ng pasilyo, ang mukha ay madilim. Nakita niya. Sinong nagsabi sa iyong pwede mong baguhin ang ayos ng kwarto ng mga anak ko? Ang boses niya ay kalmado, ngunit may diin na mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw. Sir, pasensya na po. Ginawa ko lang po yon para... I don't care about your reasons, putol ni Rafael. You overstepped. Ang usapan natin, isang pagkakamali. Nanlamig si Mara. Ito na. Ito na ang katapusan. Get your things! Malamig na utos ni Rafael. Umalis ka na! Tumalikod na si Rafael. Hindi na hinintay ang kanyang sagot. Ngunit bago pa siya makalayo, isang maliit na tinig mula sa loob ng silid ang pumigil sa lahat. Isang tinig na antok at puno ng hinahanap-hanap na paglalambing. Mama Mara, stay! Si Enzo, nananaginip. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mga paa ay parang ipinako sa sahig. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik. Ang galit sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang ekspresyong hindi maintindihan. Pagkalito, pagkagulat, at sa kaibuturan ng kanyang pusong matagal nang nagyelo, may isang bagay na unti-unting natutunaw. Ang mga salitang Mama Mara ay naging isang hindi nakikitang kalasag para kay Mara. Hindi na siya pinaalis ni Rafael, ngunit ang mansyon ay nanatiling isang malaking hawla kung saan ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Isang hapon, habang pinapatulog niya ang kambal, tumunog ang kanyang cellphone. Ang nanay niya, si Aling Rosario. Anak, kumusta ka na dyan? Ang boses sa kabilang linya ay pilit pinapasigla, ngunit hindi maitago ang pag-aalala. Okay lang po ako. Hey, medyo naninibago pa po. Mara anak,
Huminto sandali si Aling Rosario, huminga ng malalim. Ang kapatid mo, si Ben, na aksidente sa construction site. Kailangan daw operahan agad sa paa. Parang may humablot sa puso ni Mara. Ang mga pader ng silid ay tila umurong at sumikip sa paligid niya. Magkano po ang kailangan, Nay? Nanginginig niyang tanong. 50,000 anak. Kailangan daw ng down payment bago nila simulan. 50,000, 50,000 piso. Ang halagang yon ay parang isang bundok na imposibleng akyatin. Ang sahod niya sa loob ng isang buwan ay hindi pa aabot sa kalahati niyon. Gagawa po ako ng paraan, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sabi niya, kahit hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ng tawag, naupo si Mara sa sahig. Yakap ang mga tuhod, sinubukan niyang pigilan ang hikbi. Ngunit ang mga luha ay kusa pa ring tumulo. Para kanino nga ba ang lahat ng sakripisyo niya kung hindi para sa kanila? Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang silid para kumuha ng tubig. Sa pagdaan niya sa sala, natanaw niya si Rafael. Nakaupo ito sa kanyang leather na silya, may hawak na telepono. Ang mukha ay sinisindi lamang ng liwanag mula sa screen. Narinig niya ang boses nito, kalmado at makapangyarihan. Transfer 5 million to the Singapore account. And make sure the stocks are sold by morning. I don't care how you do it, just get it done. 5 milyon. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Mara. Isang halaga na kayang bumuhay sa buong baryo nila sa Batangas. Ngunit para kay Rafael, ito'y isang simpleng transaksyon lamang sa telepono. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang ideya na nakakahiya. Ngunit desperado. Lalapitan niya si Rafael. Magmamakaawa siya na pautangin siya. Humakbang siya pasulong. Ngunit bago pa siya makalapit, tumayo si Rafael at lumingon sa direksyon niya. Ang malamig nitong mga mata ay nagtagpo sa kanyang mga matang puno ng luha. Para siyang natuod. Ang lahat ng sasabihin ni bini niya ay biglang naglaho. Sa harap ng kapangyarihan at yaman ni Rafael, naramdaman niya ang kanyang sariling kaliitan. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay isang bangin na hindi kayang tawirin ng simpleng pakiusap. Umiling siya, yumuko, at mabilis na tumalikod pabalik sa kusina. Hindi niya kaya. Naupo siya sa isang upuan sa madilim na kusina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinitigan ang larawan ng kanyang ina at kapatid na masayang magkaakbe. Ang pag-asa na kanina'y sinubukan niyang buuin ay gumuho na ng tuluyan. Wala na siyang maisip na paraan. Maya-maya, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Aling Rosario ulit. Kinakabahan niyang sinagot. Anak! Ang boses ng kanyang ina ay umiiyak, ngunit hindi dahil sa lungkot. Anak, may tumawag mula sa ospital. Sabi nila, may nag-utos daw na huwag kaming alalahanin sa bayayarin. Sasagutin na daw nila ang lahat. Kailangan na lang daw nating pumirma para sa operasyon ng ngayong gabi. Natigilan si Mara. Po? Sino daw po, Nay? Hindi ko alam, anak. Ang sabi lang, isang mabuting Samaritano. Isang milagro, anak. Isang milagro. Isang milagro. Ngunit habang nakaupo sa dilim, alam ni Mara na hindi ito milagro. May isang tao lang sa mundong ito na may kakayahang gumawa ng ganoong milagro sa isang tawag lang. Ngunit bakit? Bakit niya ito gagawin? Kinabukasan, hindi mapakali si Mara. Ang milagro ay bumabagabag sa kanyang isipan. Paano? Sino? Alam niyang hindi ito basta-basta. Habang nag-aayos siya ng mga laruan sa playroom, lumapit si Manang Fe. May dalang isang basong tubig. Mukhang malalim ang iniisip mo, Hija, sabi ng matanda. Nag-angat ng tingin si Mara. Manang Fe, may alam po ba kayo? Ngumiti lang si Manang Fe. Isang ngangiting maraming kahulugan. Ang alam ko lang, narinig kong kausap ni Sir Rafael, si Mang Tony, ang driver niya kagabi. Taga Batangas din ang asawa ni Mang Tony.
Alam mo ba, biglang nagkaroon ng liwanag ang lahat. Si Mang Tony, malamang ay narinig nito ang pag-uusap nila ng kanyang ina. At sinabi nito kay Rafael, may mga taong mas gustong tumulong ng tahimik. Dagdag pa ni Manang Faye bago siya iwanan. Buong araw, hinintay ni Mara ang pagkakataon. Hinintay niyang magkaroon siya ng lakas ng loob. Nang hapon na yon, papaalis na si Rafael para sa isang meeting. Naglalakad ito ng mabilis sa pasilyo, abala sa kausap sa telepono. Huminga ng malalim si Mara at humarang sa daraanan nito. Natigilan si Rafael, ibinaba niya ang telepono, ang mukha ay nagtatanong. Hindi makapagsalita si Mara. Ang mga salitang inihanda niya ay naglaho. Tanging ang bigat ng pasasalamat at utang na loob ang natira. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Salamat po, sir. Halos pabulong niyang sabi. Para sa kapatid ko. Walang emosyong mababasa sa mukha ni Rafael. Tinitigan lang siya nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang titig niya ay hindi malamig. May kakaiba. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Mara. Pagkatapos ng ilang sandali, bahagya lang itong tumango. Halos hindi mahahalata. Magtrabaho ka na lang ng mabuti, sabi nito sa formal na tono, at mabilis siyang nilagpasan. Naiwan si Mara na nakatayo doon, habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng lungkot, iyon ay luha ng pag-asa. Sa likod ng malamig na pader, may puso palang nagtatago. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa kanyang pribadong beranda, may kausap sa telepono si Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kasabikan. Isang tono na hindi kailanman narinig ni Mara. Oo, Hija. Siyempre sabik na sila sa kanilang ina. Kailan ang dating mo? Sige. I'll tell him. Magugulat yon. Pagkababa ng telepono, pumasok si Doña Beatriz sa loob. Nakita niya si Rafael na nag-aayos ng kanyang necktie sa harap ng salamin. Rafael, anak, masayang sabi niya. May magandang balita ako sa'yo. Hindi lumingon si Rafael. Ano yon, ma? Tumawag si Clarice. Pauwi na siya ng Maynila. Gusto niyang bisitahin ang mga bata. Biglang huminto ang mga kamay ni Rafael. Sa salamin, nakita ni Doña Beatriz ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Ang kaninang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pag-igting ng kanyang panga. Ang mga mata niya'y biglang dumilim. Dahan-dahan na siyang lumingon. Ang boses ay seryoso at walang anumang bakas ng saya. Kailan? Isang linggo pagkatapos ng tawag, isang marangyang itim na kotse ang pumarada sa harap ng mansyon. Unang bumaba ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Suot ang malalaking sunglasses na animoy isang artista. Si Clarice. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang halimuyak ng mamahaling pabango. Clarice, hija! Sinalubong siya ni Doña Beatriz sa pinto na may malawak na yakap na para bang matagal nang nawalay na anak. You look stunning. Parang hindi ka nanganak. Mama, I missed you, sabi ni Clarice. Ang boses ay matamis at mahinhin. Nasa likod lang si Mara, kasama ang kambal na tila nagtatago sa kanyang laylayan. Nang makita ni Clarice ang mga bata, bigla itong lumuhod, tinanggal ang sunglasses at idinipa ang mga braso. My babies! Oh my babies! Na-miss ko kayo ng sobra. Ngunit hindi gumalaw sina Kian at Enzo. Nakatitig lang sila sa babaeng nasa harap nila. Isang estranghero na may pamilyar na mukha. Hinila ni Clarice ang mga ito para sa isang mahigpit na yakap at hinalikan sila sa pisngi. Look what mommy brought you, sabi niya, sabay abot ng 2 malalaking kahon ng laruan. Mga laruang mas mahal pa siguro sa isang buwang sahod ni Mara. Pumasok sila sa sala. Umupo si Clarice sa sofa na parang reyna habang si Doña Beatriz ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Si Mara naman ay nanatiling nakatayo sa isang sulok, hindi alam kung saan lulugar. Mara, utos ni Doña Beatriz
Ang boses ay bumalik sa pagiging mataray. Ikuha mo ng juice si Clarice. Yung mamahalin ha? Hindi yung tinitimpla mo lang. Opo, sagot ni Mara at mabilis na naglakad papuntang kusina. Pagbalik niya, nakita niyang pilit na kinakausap ni Clarice si Enzo na nakaupo sa sahig at naglalaro ng kanyang lumang kotseng kahoy, ang kotseng inayos ni Mara noong unang araw niya. Baby, look at this new robot. It's much better than that old thing, sabi ni Clarice. Sabay tulak palayo sa laruang kahoy. Sumimangot si Enzo. Tumayo siya. Inakala ni Clarice na lalapit ito sa kanya para magpabuhat. Ngunit nagkamali siya. Naglakad si Enzo at dumiretso kay Mara. Niyakap niya ang binti nito at isinubsob ang mukha sa kanyang palda na para bang naghahanap ng kanlungan. Isang kidlat ng inis ang dumaan sa mga mata ni Clarice, ngunit mabilis niya itong pinalitan ng isang pilit na tawa. Ay ang mga bata talaga, sabi niya. Nakatingin kay Doña Beatriz. They get attached to the help so easily. Ang bilis maloko. Ang mga salitang iyon ay direktang patama kay Mara. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, narinig ni Mara ang usapan mula sa veranda. Sina Clarice at Doña Beatriz. Hindi ko gusto ang nakikita ko, Mama, sabi ni Clarice. Ang boses ay wala ng anumang tamis. Ang mga anak ko, mas malapit pa sila sa katulong na, yan kaysa sa akin. Hayaan mo na, Hija. Temporary lang naman niyan. Temporary? May sarkasmo sa boses ni Clarice. Hindi pwedeng basta-basta katulong lang ang mag-aalaga sa mga anak ko, Mama. We need to do something. Isang mahabang katahimikan. Ano ang nasa isip mo? Tanong ni Doña Beatriz. Isang malamig na hangin ang umihip at alam ni Mara sa kaibuturan ng kanyang puso na ang hangin na yon ay simula pa lang ng isang malakas na bagyo. Kinabukasan, sinimulan ni Clarice ang kanyang giyera ng walang ingay gamit ang nangiti bilang sandata at ang pag-aalala bilang lason. Naghain si Mara ng merienda sa playroom. Mayroong mga sandwich, prutas, at isang platito ng assorted cookies na galing sa bakery. Alam ni Mara na may mild allergy sa mani si Kian, kaya maingat niyang pinili ang mga pagkain. Oh, Kian baby, malambing na sabi ni Clarice, sabay pulot ng isang cookie na may maliliit na toppings. Try this oatmeal cookie. It looks delicious. Clarice, teka. Nag-aalangang sabi ni Mara. Hindi ako sigurado kung... It's just oatmeal, Mara. Don't be paranoid. Putol ni Clarice, sabay kindat kay Kian. Go on, baby. Mommy knows what's best. Dahil sa pag-udyok ni Clarice, kinuha at kinain ni Kian ang cookie. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang mamula at magkamot ng braso ang bata. Oh my God! What's happening to my son? Sigaw ni Clarice na para bang ngayon lang napansin ang nangyayari. Agad niyang binuhat si Kian. It's the allergy. Mara, anong pinakain mo sa kanya? Pero, yung cookie po na. Sinabi ko na nga ba? Pabaya ka. Segunda ni Doña Beatriz na kararating lang. Si Rafael, na naalarma sa sigaw, ay mabilis na pumasok. Ang nakita niya ay isang umiiyak na Kian sa bisig ng isang nagpapanik na Clarice. Ang tanging nagawa ni Mara ay tumayo roon, putla ang mukha, at hindi makapagsalita para ipagtanggol ang sarili. Hindi ito malala. Kaunting pantal lang na nawala rin agad pagkatapos painumin ng gamot. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Isang butil ng pagdududa ang naitanim sa isip ni Rafael. Kinabukasan, isa na namang aksidente ang nangyari. Oras na para pumasok sa eskwela ang kambal, ngunit hindi mahanap ang bag ni Enzo. Mara, hindi ba dapat nakahanda na ang gamit ng mga bata bago pa sila magising? Tanong ni Clarice sa mahinahong tono, ngunit puno ng pangaral. Nagpanik si Mara. Sigurado siyang inilagay niya ito sa tabi ng pinto kagabi. Naghahanap sila sa buong bahay. Si Clarice ay kunwari pang tumutulong. Naghahanap sa mga lugar
na alam niyang wala naman doon. "It's okay, Rafi," sabi ni Clarice kay Rafael, na halata na ang inis. "I'm sure it will turn up. Baka napagod lang si Mara." Ang bawat salita niya ay isang patak ng lason. Naiwan si Enzo sa bahay. Buong araw sinisisi ni Mara ang sarili. Paano nangyari yon? Nang gabing iyon, sa kusina, habang tahimik siyang naguhugas ng pinggan, nilapitan siya ni Manang Fe. Inabutan siya nito ng isang basong maligamgam na tubig. Walang nagsalita sa kanila. Ang katotohanan hija. Basag ni Manang Fe sa katahimikan. Parang araw. Kahit anong pilit mong takpan ng ulap, sisikat pa rin. Ngunit para kay Mara, ang kalangitan ay puno ng madidilim na ulap. Pagkatapos ng kanyang trabaho, habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, nakasalubong niya si Rafael. Huminto ito. Tinitigan siya nito. At sa unang pagkakataon, mula noong gabing iligtas siya ng mga salitang "Mama Mara", nakita niyang muli ang lamig sa mga mata nito. "Mara," sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso as kanina. Yung allergy ni Kian. Ngayon, yung bag ni Enzo. Huminga ito ng malalim na para bang nabibigatan sa sasabihin. "I thought I could trust you, Mara. Be more careful." Pagkasabi niyon, nilagpasan siya nito. Naiwan si Mara na nakatayo sa pasilyo, parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang tiwalang pinaghirapan niyang buuin. Unti-unti nang ginuguho. Ang hardin sa likod ng mansyon ang naging kanlungan ni Mara. Doon niya dinadala ang kambal tuwing hapon para maglaro. Malayo sa mapanuring mga mata ni Doña Beatriz at sa mga nakangiting patibong ni Clarice. May isang luma, ngunit matibay na duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Iyon ang paborito ni Kian at Enzo. Alam ito ni Clarice. Isang umaga, habang nasa eskwela ang mga bata, nakita ni Mara si Clarice na may kausap na hardinero sa may duyan. Hindi niya narinig ang pinag-usapan, ngunit nakita niya ang pag-abot ni Clarice ng perang nakatupi sa palad ng lalaki. "Pinapalinis ko lang ang kalat sa paligid," sabi ni Clarice nang mapansing nakatingin si Mara. Ang nangiti nito ay kasing tamis ng lason. Hindi ito pinansin ni Mara, ngunit isang maliit na tinik ng pag-aalala ang tumusok sa kanyang dibdib. Kinahapunan, gaya ng dati, naglalaro sila sa hardin. Ang kambal ay masayang naghahabulan sa damuhan. Umupo si Mara sa isang bench malapit sa duyan, ninanamnam ang sandaling kapayapaan. Biglang lumitaw si Clarice, may dalang isang pitzel ng malamig na juice at baso. "Mara, can you get some ice from the kitchen? Para mas masarap." "Sige po," sagot ni Mara. Mag-aalangan sana siyang iwan ang mga bata, ngunit ilang hakbang lang naman ang kusina mula sa hardin. Mabilis lang ito. Pagtalikod ni Mara, lumingon si Clarissa sa kambal. "Kian, Enzo, sinong unang makakaakyat sa duyan? May premyo kay Mami." Nagsimulang mag-unahan ang dalawa. Mas mabilis si Kian. Mabilis siyang umakyat sa duyan, humawak sa dalawang lubid at nagsimulang umindayog. Si Mara, na palabas na ng pinto ng kusina dala ang isang mangkok ng yelo, ay narinig ang malakas na tawa ni Kian. Ngunit ang tawanan ay biglang napalitan ng isang tunog na nakakapangilabot. Isang tunog ng nabaling kahoy. Isang malakas na crack. Sa isang iglap na parang bumagal ang lahat, nakita ni Mara ang pagbagsak ng duyan. Ang isa sa mga tornilyong bakal na kumakabit dito sa sanga ay natanggal. Si Kian, na sumisigaw sa gulat, ay malalaglag ng una ang ulo sa matigas na lupa. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang mangkok ng yelo. Tumakbo siya ng buong bilis. Sa huling segundo, isinubsob niya ang sarili sa ilalim ni Kian. Ginawang panangga ang sariling katawan. Blag! Ang bigat ng bata at ang pagbagsak ng duyan ay dumagan sa kanya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang kaliwang braso na sinundan ng pagkahilo, ngunit hindi ang sakit ang inalala niya. "Kian, okay ka lang, Kian?" Halos paos niyang tanong.
habang sinusubukang bumangon. Umiiyak sa takot ang bata, ngunit wala itong galos. Ligtas siya. Bago pa man makatayo ng maayos si Mara, narinig niya ang mga sigaw. Diyos ko, ang anak ko! Dumating si Clarice na tumatakbo, kasunod si Doña Beatriz. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkataranta, isang perpektong pag-arte. Agad hinablot ni Clarice si Kian mula sa tabi ni Mara, niyakap ito ng mahigpit na para bang inagaw mula sa bingit ng kamatayan. Tumingin siya kay Mara na nasa lupa pa rin, hawak ang masakit na braso. Ang mga mata ni Clarice ay nag-aapoy sa pekeng galit. Mamamatay tao ka! Gusto mong patayin ang anak ko! Ang mga salitang iyon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Mara. At sa eksaktong sandaling iyon, sa gitna ng sigawan at iyak ng bata, isang kotse ang huminto sa di kalayuan. Mabilis na bumaba si Rafael, na alarma sa gulo. Ang nakita niya, isang sirang duyan, ang kanyang umiiyak na anak, sa bisig ni Clarice, ang kanyang ina, na galit at si Mara. Nakaupo sa lupa, magulo ang buhok, mukhang isang kriminal na nahuli sa akto. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Rafael. Ang pag-aalala ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas nakakatakot. Isang bagay na ipupukol niya lahat kay Mara. Sa gitna ng kaguluhan, ang boses ni Mara ay parang isang bulong na tinatangay ng hangin. Hindi po totoo yan. Sir Rafael, sinubukan ko lang siyang iligtas. Ngunit walang narinig sa kanya. Ang mga salita niya ay nalunod sa mga paninisi ni Doña Beatriz at sa mga pekeng hikbi ni Clarice. Palagi na lang siyang pabaya, Rafi, sabi ni Clarice habang hinahaplos ang buhok ni Kian. Mabuti na lang at nandito ako. Paano kung wala? Sinabi ko na sa'yo, Rafael. Dagdag ni Doña Beatriz, ang bawat salita ay parang latigo. This girl is a danger to our family. Hindi siya nararapat dito. Ang mga mata ni Rafael ay nakapako kay Mara. Wala na ang bahagyang init na nakita niya noon. Ang tanging nandoon ay isang nagyayelong pader ng galit at pagkadismaya. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay bumulag sa kanya. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng pinagkatiwalaan niya, na sa tingin niya ay siyang sanhi ng kapahamakan. Manang Fe, utos niya, ang boses ay matigas. Dalhin mo ang mga bata sa loob. Now. Mabilis na lumapit si Manang Fe at kinuha si Kian mula kay Clarice. Inakay din niya si Enzo na kanina patahimik na umiiyak sa isang tabi. Naiwan si Mara, mag-isang nakaharap sa 3 taong humusga na sa kanya. Ngunit bago pa sila tuluyang makapasok sa loob, biglang huminto si Enzo. Bumitaw siya sa kamay ni Manang Fe at lumingon. Itinuro niya si Clarice. Hindi kasalanan ni Mama Mara, sigaw ng bata. Ang munting boses ay puno ng tapang. Nakita ko si Tita Clarice. Hindi na natapos ni Enzo ang sasabihin niya. Huwag kang makisali dito, bata ka. Mabilis na sabi ni Doña Beatriz, sabay hila sa braso ng apo. Let the adults talk. At mabilis silang ipinasok sa loob. Isinasara ang pinto sa katotohanang handa ng lumabas. Parang walang narinig si Rafael o baka pinili niyang huwag marinig. Ang desisyon niya ay buo na. Naglakad siya palapit kay Mara na dahan-dahang tumayo, hawak pa rin ang masakit na braso. Bawat hakbang ni Rafael ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang anino nito ay tumatakip sa kanya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Dinala ni Rafael si Mara sa kanyang opisina sa loob ng bahay. Isang silid na amoy luma na libro at mamahaling leather. Malamig, walang buhay. Umupo siya sa kanyang malaking silya at binuksan ang isang drawer. Kumuha siya ng isang checkbook at pluma.
Walang salitaan habang isinusulat niya ang isang halaga. Isang halaga na may maraming zero. Pagkatapos, pinirmahan niya ito at marahang itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa papunta kay Mara. "Take this," sabi niya, hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Mara. "Consider it your severance pay at para na rin sa lahat ng abala." Tinitigan ni Mara ang tseke. Ang papel na yon ay kayang-kayang lutasin ang lahat ng problema niya sa pera. Kayang-kaya nitong pag-aralin ang kapatid niya sa kolehiyo. Kayang-kaya nitong ipaayos ang bubong ng bahay nila sa Batangas. Ngunit nang iangat niya ang kanyang mga mata, hindi ang pera ang nakikita niya. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang yaman, isang lalaking kinalimutan na kung paano magtiwala. Dahan-dahan, umiling si Mara. Hindi niya inabot ang tseke. "Hindi ko po kailangan yan, sir." Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng isang dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. Nangunot ang noo ni Rafael. "What do you mean?" "Utang na loob, Mara. Just take it and go." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mara. Isang ngiting may halong awa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking nasa harap niya. "Ang akala ko po, trabaho lang ang pinasok ko dito, ang mag-alaga ng mga bata." Mahina niyang sinabi. Ang tingin ay nasa sahig. "Pero higit pa po doon ang nakita ko. Nakita ko po ang 2 batang uhaw sa pagmamahal, isang amang nalulunod sa lungkot." Nag-angat siya ng tingin at sa pagkakataong ito, direkta siyang tumitig kay Rafael. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pinigilan niya ito. "Sana mahanap niyo po ulit yung tahanan sa loob ng mansyon na to dahil matagal na po siyang nawawala." Hindi na niya hinintay ang sagot ni Rafael. Tumalikod siya at bawat hakbang palayo sa mesang yon ay isang hakbang palayo sa sakit. Ang tseke ay naiwan sa ibabaw ng mesa, isang pirasong papel na sumisigaw sa pagkakamali. Dala ang kanyang luma at halos walang lamang bag. Dahan-dahan siyang bumaba sa grandiyosong hagdanan. Sa paanan nito, naghihintay si Manang Fe. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at pag-unawa. Walang nagsalita. Ngunit sa kanilang mga mata, nagkaintindihan sila. Hinawakan ni Manang Fe ang kanyang kamay at may inilagay na isang maliit na panyo. May burda ng pangalan nito. Isang tahimik na paalam, isang tahimik na pagsasabing, "Naniniwala ako sa'yo." Tumangulang si Mara bilang pasasalamat at nagpatuloy sa paglakad. Pagdating niya sa malaking pinto, binuksan ito ng gwardiya nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Isa na lang siyang estranghero. Naglakad siya palabas sa malawak na gate. Klang! Ang mabigat na tunog ng bakal na nagsasara sa kanyang likuran ay ang tunog ng isang kabanatang natapos. Nagsimulang pumatak ang ambon. Tumama ito sa kanyang buhok at balikat, ngunit hindi niya ito ininda. Nagsimula siyang maglakad sa kalsada, walang tiyak na patutunguhan. Nag-iisa sa gitna ng malawak na syudad ng Maynila. Sa pag-alis ni Mara, ang mansyon ng mga Villarreal ay naging isang malaking puntod. Ang ingay ng kambal ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Itinigil ni Kian at Enzo ang paglalaro. Itinigil nila ang pagtakbo. Itinigil nila ang pagtawa. Madalas, nakakulong lang sila sa kanilang silid. Tahimik na pinaglalaroan ang mga lumang laruan, ang kotseng kahoy na inayos ni Mara, ang sundalong plastik na minsan nang tumama sa kanyang binti. Ang mga bagong robot at drone na bigay ni Clarice ay nakatambak lang sa isang sulok, hindi ginagalaw, parang mga mamahaling basura. Sinubukan ni Clarice na pasukin ang kanilang mundo. Nagdala siya ng ice cream. Hindi ito kinain ng mga bata. Nag-alok siyang magbasa ng kwento. Tumalikod lang sila. Bawat pagsubok niya ay sinasalubong ng isang pader ng yelo. Si Rafael naman, pilit na ibinabao ng sarili sa trabaho. Sinasabi niya sa sarili na ginawa niya ang tama, na inuna niya ang kaligtasan ng kanyang mga anak.
Ngunit sa bawat sulok ng bahay, may anino ni Mara. Sa umaga, wala na ang kapeng laging nakahanda sa kanyang mesa. Sa gabi, ang katahimikan mula sa silid ng mga bata ay mas maingay pa kaysa sa kanilang dating kulitan. Isang hindi maipaliwanag na pangungulila ang kumakain sa kanya. Isang pagsisisi na hindi niya kayang aminin. Isang hapon, dahil sa matinding pagkabagot, pumasok si Enzo sa playroom. Inis niyang sinipa ang isang kahon ng mga bagong laruan. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang luma at nakalimutang tablet. Ang tablet na madalas gamitin ni Clarice noong mga unang araw nito sa mansyon. Pinulot ito ni Enzo. Inon niya ito. Nagbabaka sakaling may mga laro. Habang nag-i-scroll sa mga icon, sa halip na isang laro, napindot niya ang isang voice memos app. May iisang file lang doon. May petsa ng araw bago mangyari ang aksidente sa duyan. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play. Isang boses ang lumabas mula sa speaker. Pamilyar. Ang boses ni Tita Clarice niya. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Bayad ka na. Paulit-ulit na pinakinggan ni Enzo ang maikling recording. Hindi niya naiintindihan ang lahat ng salita. Pero ang tono, ang lamig, ang utos, ang kasamaan ay naintindihan niya. At bigla, ang lahat ng takot at pagkalito sa araw na yon ay nagkaroon ng pangalan. Hawak ni Enzo ang tablet na parang isang ticking bomb. Tinawag niya ang kanyang kapatid. Kian, pakinggan mo to. Pinatunog niya ulit ang recording. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Bayad ka na. Nagkatinginan ng kambal. Sa kanilang murang isipan, hindi man nila lubos na nauunawaan ang lahat. Iisa lang ang malinaw. Si Tita Clarice nila ang may kasalanan. At dahil sa kanya, wala na si Mama Mara nila. Magkahawak kamay, dinala nila ang tablet sa opisina ng kanilang ama. Naabutan nila si Rafael na nakakunot ang noo. Abala sa mga papeles, hindi man lang ito nagangat ng tingin. Mga anak, busy ang papa. Go play outside. Papa, kailangan mong pakinggan to. Giit ni Kian. Later. Walang ganang sagot ni Rafael. Hindi sumuko si Enzo. Lumapit siya sa mesa at walang sabi-sabing pinindot ang play button. Ang boses ni Clarice ay pumuno sa tahimik na opisina. Natigilan si Rafael. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na ballpen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa tablet na para bang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Play it again! Utos niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Pinindot ulit ni Enzo ang play. Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Bayad ka na. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita sa isip ni Rafael. Bawat letra ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat. Ang sigaw ni Enzo na pinutol ng kanyang ina. Nakita ko si Tita Clarice. Ang mukha ni Mara, puno ng gulat at sakit, habang pinagbibintangan. Ang kanyang tahimik na pag-alis, dala ang dignidad na hindi niya pinahalagahan. Ang mga huling salita nito, sana mahanap niyo po ulit yung tahanan sa loob ng mansyon na to. Ang tablet ay nagsimulang manginig sa kanyang kamay. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang silya na parang isang gusaling gumuho. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay, mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang mga buko ay puting-puti na sa diin. Ang katotohanan ay hindi parang kidlat na tumama sa kanya. Ito ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa buong sistema niya. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-aakalang tama ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, kontrolado. Kinuha niya ang tablet mula sa mesa. Lumingon siya sa kanyang mga anak na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ngumiti siya,
Isang ngiting malungkot at puno ng pagsisisi. "Thank you," bulong niya. Pagkatapos, naglakad siya palabas ng opisina. Ang bawat hakbang ay mabigat, may layunin. Naglakad siya papunta sa sala, kung saan masayang nag-uusap sina Clarice at Doña Beatrice habang umiinom ng tsa, abala sa pagpaplano ng kanilang susunod na bakasyon sa Yurpa. Huminto si Rafael sa bukana ng sala. Ang kanyang presensya ay agad nagpabago sa magaan na kapaligiran. Tumingin si Clarice at ngumiti. "Rafi, darling, just in time. We were just..." Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumingin si Rafael sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Clarice. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay mahinahon. Mahinahon sa paraang nakakakilabot. "Mama, Clarice, we need to talk." Ang ngiti sa labi ni Clarice ay dahan-dahang naglaho. May kung anong panganib sa tono ng pananalita ni Rafael. Maging si Doña Beatriz ay naramdaman ito. "Anak, ano bang problema?" tanong ng matanda. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, inilapag niya ang tablet sa center table na may marahang kalabog. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Clarice ay pumuno sa marangyang sala. "Siguraduhin mong magmumukhang aksidente. Bayad ka na." Kung ang katahimikan kanina ay mabigat, ang katahimikan ngayon ay nakamamatay. Ang mukha ni Clarice ay namutla na parang papel. Ang tasa ng tsa sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Doña Beatriz, naghahanap ng tulong. "Rafael, anong ibig sabihin niyan?" Pautal-utal na tanong ni Doña Beatriz, kahit alam na niya ang sagot. "Ang ibig sabihin niyan, ma?" sabi ni Rafael. Ang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng panginginig dahil sa pinipigilang galit. "Ay, niloko ninyo ako. Niloko ninyong lahat. It's not what you think." Depensa ni Clarice, tumatayo. "So ano? Anong aksidente ang pinag-uusapan ninyo?" Sigaw ni Rafael at sa wakas, ang kalmadong maskara ay nabasag. "Ang anak ko? Muntik ninyong ipahamak ang sarili kong anak para lang mapaalis ang isang babaeng walang kasalanan. Ginawa ko lang yon para sa pamilya natin." Katwiran ni Doña Beatriz, tumatayo na rin. "Para sa mga bata. Hindi bagay ang babaeng yun dito. Pamilya." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Rafael. "Anong pamilya, ma? Ito? Isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. You ruined my family once nang ipinilit mo akong pakasalan siya." Sabay turo kay Clarice. "And you did it again. You ruined it again." Ang bawat salita ni Rafael ay isang sampal sa mukha ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa kanyang naririnig. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinusuway siya ng kanyang anak. Humarap si Rafael kay Clarice. Ang mga mata ay nag-aapoy. "At ikaw, I welcomed you into my home. Pinapasok kita ulit sa buhay ng mga anak ko. And this is how you repay me? You endangered them." "Rafi, please. Let me explain." Umiiyak na pakiusap ni Clarice. "Get out," malamig na sabi ni Rafael. "What?" "Get out of my house now." Walang nagawa si Clarice kundi ang kuhanin ang kanyang bag at mabilis na lumabas. Ang kanyang marangyang damit ay wala ng silbi sa harap ng kahihiyan. Naiwan silang mag-ina, nakatitig sa isa't isa. "Rafael, anak." "For once in your life, Mama." Putol ni Rafael, ang boses ay pagod na pagod na. "Stop controlling mine." Tumalikod siya at iniwan ang kanyang inang nakatayo roon, nag-iisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Doña Beatriz ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na ngayon ay nanginginig. At napagtanto niyang sa sobrang higpit ng kanyang paghawak, lahat ay nawala. Pagkatapos ng bagyo, pumasok si Rafael sa silid ng kambal. Ang dalawang bata ay nakaupo sa kama, magkayakap, takot sa sigawang naririnig nila. Lumuhod si Rafael sa harap nila. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kalungkutang hindi masukat.
Hinawakan niya ang mga kamay ng kanyang mga anak. Mga anak, sabi niya, ang boses ay basag. Nagkamali si Papa, malaking malaki. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. At sa gitna ng yakap na yon, may isang tanong na kailangan niyang itanong. Isang tanong na magsisimula sa mahabang paglalakbay para itama ang lahat. Mga anak, gusto niyo bang hanapin si Mama Mara? Sabay na tumango ang kambal. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa na ng luha. Ang biyahe papuntang Batangas ay mahaba at tahimik. Si Rafael ang nagmamaneho. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang isip ay nasa ibang lugar. Sa tabi niya, si Kian ay nakatingin sa labas ng bintana. Sa likod, si Enzo ay mahigpit na hawak ang isang maliit na larawang kupas, isang litratong kuha ni Mara. Kasama silang dalawa. Wala silang eksaktong address. Ang tanging alam ni Rafael ay ang pangalan ng barangay na minsan niyang narinig mula kay Mang Tony. Isang maliit na tuldok sa mapa ng Pilipinas. Pagdating nila sa bukana ng barangay, ipinarada ni Rafael ang kanyang mamahaling sasakyan na agad nakaagaw pansin sa mga simpleng residente. Bumaba silang tatlo. Agad silang pinalibutan ng mga tingin na puno ng kuryosidad. Ang isang lalaking nakasuot ng plansadong polo at mamahaling sapatos ay isang pambihirang tanawin sa lugar na yon. Magandang araw po, sabi ni Rafael sa isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman sa isang tindahan. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ito'y naging pilit. Naghahanap po sana kami ng isang Mara Villoria. Taga rito po ba siya? Nagkatinginan ng mga lalaki. Villoria? Oo, yung anak ni Aling Rosario. Sabi ng isa. Bakit niyo ho siya hinahanap, sir? Ang tanong ay simple, ngunit para kay Rafael, ito'y komplikado. Ano nga bang sasabihin niya? Niya, na sinaktan niya ang dalaga at ngayon ay gusto niyang humingi ng tawad? May kailangan lang po akong ibalik sa kanya. Iyon na lang ang nasabi niya. Itinuro nila ang isang maliit na eskinita. Ang daan ay maputik at makipot. Kinailangan nilang iwanan ng kotse. Sa bawat hakbang ni Rafael sa putikan, nararamdaman niya ang pag-alis ng kanyang kayabangan. Dito, ang pangalan niyang Villarreal ay walang halaga. Isa lang siyang dayo na naghahanap. Nakarating sila sa isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Kumatok sila. Isang matandang babae, si Aling Rosario, ang nagbukas. Ang mukha nito ay nagpakita ng pagtataka. Pagkatapos ay pag-aalala. Kayo po ba ang amo ni Mara? Tumango si Rafael. Nandito po ba siya? Umiling si Aling Rosario. Ang mga mata ay may bakas ng lungkot. Wala na siya rito, iho. Umalis siya kahapon. Ang sabi lang, may pupuntahan siyang mahalagang bagay. Hindi man lang niya sinabi kung saan. Parang gumuho ang mundo ni Rafael. Huli na ba siya? Nakita ng kambal ang pagkadismaya sa mukha ng kanilang ama. Si Enzo, na kanina patahimik, ay lumapit kay Aling Rosario at ipinakita ang hawak na litrato. Lola, miss na po namin si Mama Mara. Napalambot ang puso ng matanda sa nakita. Naku mga apo. Kung ano man ang kasalanan mo sa batang yon, sabi ni Aling Rosario. Tumingin ng diretso kay Rafael. Siguraduhin mong taos puso ang pagsisisi mo, bihira ang katulad niya. Bigo at pagod, nagpasya silang bumalik na lang. Habang naglalakad pabalik sa kotse, isang grupo ng mga bata ang naglalarong tumakbo palapit sa kanila. Kuya, sabi ng isa sa mga bata kay Enzo. Kamukha mo yung mga batang nasa kwento ni Ate Mara. Natigilan si Rafael. Anong kwento? Lagi po siyang nagkukwento tungkol sa dalawang prinsipe na nakatira sa isang kastilyong malungkot. Masayang sabi ng bata. Sabi niya, babalikan niya raw kami para turuan ulit sa farm. Farm? Tanong ni Rafael. Anong farm? Itinuro ng bata ang isang maliit na daanan sa kabilang direksyon, papunta sa isang bukirin. Doon po,
sa lumang lupa ni Kateban. Sabi ni Ate Mara, gagawin niya raw yung paraiso para sa mga bata. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Rafael. Nagpasalamat siya sa bata at mabilis na naglakad patungo sa direksyong itinuro nito. Kasunod ang kambal na muling nabuhayan ng loob. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, natanaw nila ito. Isang maliit na lupain na may isang lumang kubo. At sa gitna ng lupain na iyon, nakatayo si Mara. Suot niya ay isang simpleng duster, ang kanyang buhok ay nakatali, at ang kanyang mukha at braso ay may mga bahid ng lupa. Hawak niya ang isang asarol, at sa paligid niya ay may ilang mga batang masayang nagbubungkal ng lupa. Nakahinga siya. Nakahinga ng malalim si Rafael. Sa wakas, napatigil si Mara sa pagbubungkal nang maramdaman niyang tumahimik ang mga bata sa kanyang paligid. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Doon, sa di kalayuan, nakatayo ang tatlong figura na minsan nang naging sentro ng kanyang mundo. Mama Mara! Ang sigaw ni Kian at Enzo ay bumasag sa katahimikan ng bukirin. Binitiwan nila ang kamay ng kanilang ama at tumakbo ng buong bilis. Sinalubong sila ni Mara ng isang mahigpit na yakap at hindi niya napigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pangungulila ay pansamantalang naglaho sa init ng yakap ng dalawang bata. Naiwang mag-isang naglalakad si Rafael, bawat hakbang palapit ay parang 1 kilometro. Nang sa wakas ay makarating siya sa harap ni Mara na nakaluhod pa rin at yakap ang kambal, wala siyang makitang anumang salita. Ang lahat ng inihanda niyang sasabihin, ang mga paliwanag, ang mga pangako, ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang sakit sa mga mata ni Mara, isang sakit na siya ang may kagagawan. Tumayo si Mara, pinunasan ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Tinitigan niya si Rafael, naghihintay. Mara, sabi ni Rafael, ang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Walang salita ang kayang magpaliwanag. Walang halaga ang kayang magbayad sa nagawa ko. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Mara, sa lahat. Hindi sumagot si Mara, hinintay lang niya. Alam niyang may higit pa roon. Dumukot si Rafael sa kanyang bulsa, ngunit hindi isang singsing na may diamante ang kanyang inilabas. Hindi isang susi ng kotse, inilabas niya ang isang maliit na pakete. Isang pakete ng buto ng gulay, iniabot niya ito kay Mara. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano itatama ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang mga mata ay nagsusumamo. Pero alam kong hindi ito matatapos sa pagbibigay ng pera o mga mamahaling bagay. Nagsisimula ito sa pagtatanim. Tumingin siya sa paligid, sa munting lupain na sinisimulan ni Mara. Let me help you build a new home, our home, from the ground up. Ang mga salitang iyon. Iyon ang hinihintay ni Mara. Hindi isang pangako ng yaman, kundi isang pangako ng pagbabago. Hindi isang alok ng marangyang buhay, kundi isang alok ng samahan. Tinitigan niya ang pakete ng buto sa kamay ni Rafael. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi si Don Rafael Villarreal, ang milyonaryo. Nakita niya si Rafi, isang amang gustong buuin muli ang kanyang pamilya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang ihip ng hangin at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Dahan-dahan, ngumiti si Mara. Isang nangiting totoo, walang halong sakit. Hindi niya sinagot si Rafael ng oo. Hindi rin niya sinabing hindi. Sa halip tumalikod siya, kinuha ang isa pang asarol na nakasandal sa kubo at iniabot ito sa kanya. Isang paanyaya, isang pagtanggap na hindi nangangailangan ng salita. Kinuha ni Rafael ang asarol. Ang magaspang na kahoy nito ay kakaiba sa pakiramdam ng kanyang mga kamay na sanay sa pluma at mga papeles. Ngunit sa sandaling iyon ang pinakatamang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Mara.
Tumango si Mara. At sa ilalim ng mainit na araw ng Batangas, sa gitna ng isang bukirin na puno ng pag-asa, sinimulan nilang magbungkal ng lupa. Magkasama. Ang tawa ng kambal, na ngayon ay masaya nang naglalaro sa lupa, ay naging musika ng kanilang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas, ang dating tigang na lupain sa Batangas ay isa ng munting paraiso. Ang bawat sulok ay puno ng buhay, mga kamatis na namumula sa sikat ng araw, mga talong na kulay ube, at mga lunti ang dahon ng letsugas. Sa gitna nito, ang lumang kubo ay naayos na, napinturahan ng puti, at napapalibutan ng mga bulaklak na si Mara mismo ang nagtanim. Sa araw na yon, ang simpleng bukirin ay naging isang simbahan, walang engrandeng arko o mamahaling palamuti. Tanging mga puting tela na isinabit sa mga puno at mga upuang kawayan para sa mga bisita, ang pamilya ni Mara, ang mga taga-barangay, at ang mga batang tinuturuan niya. Nakatayo si Rafael sa ilalim ng isang puno ng mangga. Suot ang isang simpleng barong Tagalog. Sa tabi niya sina Kian at Enzo, ang kanilang mga munting best man. Lahat sila ay nakatingin sa iisang direksyon. Doon dahan-dahang naglalakad si Mara. Ang kanyang bestida ay simple lang, puti at walang burda. Ngunit sa kanya, ito'y naging damit ng isang reyna. Sa kanyang buhok ay may isang korona ng maliliit na bulaklak parang napinitas mula sa hardin. Habang naglalakad siya, isang itim na kotse ang huminto sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Doña Beatrice. Elegante pa rin ang kanyang suot, ngunit simple, walang kumikinang na alahas, tanging isang maliit na perlas na hikaw. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, na para bang hindi sigurado kung siya ba ay imbitado. Si Mara, nang makita siya, ay huminto. Ngumiti siya at marahang tumango. Isang paanyaya. Lumapit si Doña Beatriz, hindi kay Rafael, kundi kay Mara. May kinuha siya sa kanyang bag, isang sobre. Hindi ako magaling sa mga salita, hiha, sabi ng matanda. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Para sa inyo, para sa mga bata. Binuksan ni Mara ang sobre. Sa loob, hindi tseke, isang passbook, isang savings account na may malaking halaga. Nakapangalan kina Kian at Enzo Villarreal, ngunit ang nakasulat sa ilalim ng Guardian ay hindi pangalan ni Rafael. Ang nakasulat ay Mara Esa Villoria, isang tahimik na pag-amin, isang tahimik na pagtitiwala. Tumingin si Mara sa matanda, at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng galit, tanging pag-unawa. Salamat po, Mama. Sa harap ng munting altar, nagawa sa kawayan, nagharap sina Rafael at Mara. Hindi ginto o diamante ang alay ko sa'yo, Mara, sabi ni Rafael, habang hawak ang mga kamay nito. Mga kamay na may kalyo na rin dahil sa pagbubungkal. Kundi ang mga kamay na ito, mga kamay na natutong mag-araro, magtanim, at muling magtiwala. Iaalay ko sa iyo ang puso kong minsan mong diniligan, at ngayon ay handa ng mamunga para lang sa iyo at sa mga bata. Ngumiti si Mara. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa kanyang pisngi. Tinagap ko ang mga kamay na yan, Rafi, sagot niya, at ibinibigay ko sa iyo ang sa akin. Mga kamay na simple pero handang mag-alaga, mag-aruga at humawak sa iyo habang buhay. Tinatanggap kita, hindi bilang amo, kundi bilang aking tahanan. Hinalikan niya si Mara at ang palakpakan ng mga tao ay naging isang awit ng tagumpay. Kinagabihan, habang ang buwan ay sumisikat, ang mag-asawa ay nakatayo sa labas ng kanilang munting bahay. Tanaw nila ang dalawang bata na masayang nagdidilig ng mga halaman. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kalangitan. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Mara. Magkahawak kamay. Sinimulan nilang diligin ang mga halaman kasama ang kanilang mga anak. 4 silang nagtutulungan, 4 na pusong sabay na tumitibok. Sabi nila, ang pera ay kayang magtayo ng isang bahay. Pero sa gabing iyon,
Sa isang maliit na bukirin sa Batangas, pinatunayan nila na tanging pag-ibig, pasensya at pagpapatawad ang kayang bumuo ng isang tunay na tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni Mara at Rafael. Maraming salamat, kapuso, sa iyong tapat na pagsama sa amin hanggang sa huling sandali ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat sa aking dibdib, lalo na sa mga eksenang si Mara ay nag-iisa at pinagtatabuyan. Sa bawat patak ng kanyang luha, may isang bahagi sa akin na nais siyang yakapin at sabihing, huwag kang mag-alala. Lilipas din yan. Ang kwentong ito ay isang munting paalala, marahil galing sa isang personal na karanasan na ang pinakamadilim na gabi ay kadalasang sinusundan ng pinakamaliwanag na umaga. Lahat tayo ay may kanya-kanyang bukirin na kailangang bungkalin. May mga panahong tigang, may mga panahong maputik. Ngunit ang kwento ni Mara at Rafael ay nagtuturo sa atin na hanggat may natitirang isang butil ng pag-asa at hanggat may mga kamay na handang dumamay, kahit ang pinakamatigas na lupa ay kayang-kayang tamnan ng isang bagong simula. Ngayon, ako naman ang magtatanong sa'yo, kapuso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mara, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas niya, kaya mo rin bang magpatawad? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat puso, bawat komento, at bawat share ninyo ay nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita, dito lang sa aming munting hardin. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.